Sa eksena, dumating na sila Yuijin, Sukjo, at Yongchan sa lugar kung saan ang gang na kumuha sa kanilang kaibigan ay pumapaligid sa kanila. Gulat na gulat si Taesoo at tinanong kung paano sila nakapasok at ano ang ginagawa ng mga tao sa labas. Nakita ni Yongchan na bugbog sarado sina Jaehyung at Hyukjin sa sahig. Samantalang sina Yuijin at Sukjo ay tahimik na nakatayo sa harap ng gang. Si Incheon ay kinilala si Yongchan at sinabing ito ay tumakbo noon at bumalik ngayon kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinukso pa niya si Yongchan na hindi siya natatakot sa kanila. Nag-isip si Yongchan kung gaano karami ang miyembro ng gang na yon at tila nag-aalala siya sa sitwasyon. Samantala tuluyan nang nag-init ang sitwasyon, si Taesoo, ang isa sa mga leader ng gang, ay hindi makapaniwala na may mga tao na lang basta pumapasok at nagmamalaki. Dahil dito, tiningnan siya ng masusing tingin ni Sukjo at Yuijin. Sa kanyang pagkainis, tinanong niya si Incheon kung ano pa ang iniintay nito. Bigla si Incheon ay nag-utos na tapusin na ang mga yon. Inakala niya na madali lang itong magagawa at masaya siya na maaari na nilang tapusin ang lahat ng problema nila ngayong araw na ito. Pero, habang iniisip niya ito, bigla niyang napansin na 4 sa kanyang mga tauhan ay agad na nabugbog ni Yuijin at Sukjo. Nagulat siya, pati na rin ang buong gang at si Taesoo. Habang hinuhubad ni Yuijin at Sukjo ang kanilang mga bag, sigaw ni Incheon sa kanyang mga tauhan na sugurin na sila. At ang buong gang ay tumakbo patungo kina Yuijin at Sukjo habang sumisigaw ng patayin niyo sila. Subalit, sina Yuijin at Sukjo ay hindi basta-basta magpapatalo. Si Yuijin, gamit ang kanyang bilis, ay nagbigay ng mabilis na suntok sa unang umatake sa kanya. Pagkatapos ay tumalon ng mataas at sa pagbaksak nito, 2 kalaban na agad na bumagsak din sa lupa. Samantalang si Sukjo, gamit din ang kanyang lakas, ay nakapagbigay ng malakas na suntok na nagpatalsik sa kanyang kalaban ng malayo. At si Yongchan ay namamangha lamang sa sulok. Hindi pa doon nagtapos ang laban. Si Yuijin ay muling umiwas sa susunod na atake, at nagawa pang hawakan ang lieg ng kanyang kalaban para isubsob ito sa lupa ng napakalakas. Si Sukjo, sa kabilang banda, ay ginamit ang kanyang sipa sa isang umatake sa kanya para hadlangan ang daraanan ng iba pang miyembro ng gang patungo sa kanya. At kahit may sumubok na hawakan siya mula sa likod, ito'y agad niyang napigilan gamit ang ulo at agad na binalibag ito ng malakas sa lupa. Habang ito ay nangyayari, nalaglag ang sigarilyo ni Taesoo sa kanyang bibig sa gulat, at maging si Incheon ay tila natakot sa nakita. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipaglaban, ang buong gang ay nakahandusay na sa sahig at ang tanging natira na nakatayo ay sina Yuijin at Sukjo. Halos di makapaniwala si Taesoo sa nangyari. Higit sa 30 katao sa kanyang gang ay tinalo ng 2 tao lang. Lalong nadagdagan ang kanyang pagkagulat nang lingunin siya ni Yuijin na ikinatakot niya ng kaunti. Samantalang naglalakad si Yuijin patungo kay Taesoo, habang nakatitig lamang si Incheon dito, ay bigla hindi niya napansin ang biglang suntok mula kay Sukjo na nagpatalsik dito ng malayo na ikinabagsak nito sa lupa. Samantala kumuha si Taesoo ng kanyang baseball bat at naghahanda para sa nalalapit na laban kay Yuijin. Sa isip ni Taesoo, nagtataka siya kung saan nanggaling ang mga katulad ni Yuijin at Sukjo. Iniisip niya na dapat ay pagod na ang dalawang ito sa laban. Hinihintay niya si Yuijin na lumapit pa para maisagawa ang kanyang plano. At napansin na ni Taesoo na malapit na sa kanya si Yuijin, sinimulan na ni Taesoo ang kanyang attack gamit ang kanyang baseball bat. Ngunit madaling umiwas si Yuijin at binigyan ito ng chop sa lieg, at sinundan ito ng isang tuhod sa mukha na agad nagpadugo ng ilong ni Taesoo. Lalong nagalit si Taesoo at naisip niya na kapag kumalat ito, tapos na ang kanyang buhay sa organisasyon. Sa kanyang galit, biglang kumuha si Taesoo ng kutsilyo para saksakin si Yuijin. Pero muling umiwas si Yuijin, hinawakan ang kamay ni Taesoo at inikot ito na sobrang naramdaman ni Taesoo ang sakit. At para tapusin ang laban, binagsak ni Yuijin ng buong lakas ang ulo ni Taesoo sa lupa na ikinawala ng malay ni Taesoo. At habang tinitignan ni Yuijin at Sukjo si Taesoo na nawala ng malay, napansin ni Yongchan na nagising na sina Jaehyung at Hyukjin. Si Hyukjin na nalito sa nangyari ay tinanong ni Yongchan kung okay ba ito. At sa kabila ng natamong bugbog, si Hyukjin ay sumagot kay Yongchan ng mukha ba itong okay sa paningin niya. Samantala biglang namang may sinabi si Jaehyung kay Yuijin, sa totoong mundo, ikaw ang challenger. Kahit bronze ka lang sa laro.
At ito'y ikinagulat ni Eugene, Sukjo, at Yung Chan na nagpakita ng mga nakakatuwang mukha. Sa eksena, hinaharap ni Tae-soo at Incheon ang isang galit na tao na nagngangalit sa kanila dahil sa kanilang pagkabigo na bawiin para sa naunang pagkakahiya. Ang galit na tao ay pasigaw na nagmumura kay Tae-soo at Incheon na sinisisi silang dalawa sa pagkasira ng reputasyon ng kanilang organisasyon sa isang mahalagang panahon. Lalo na itong mahalaga dahil wala na ang magkakalabang mga klan ng Goseong at Sumsoo na nagbibigay ng pagkakataon sa kanilang sariling grupo na magkaroon ng malaking pagkakataon. Sa kabila ng paghingi ng paumanhin ni Tae-soo, hindi pa rin nawawala ang galit ng tao at pisikal na sinasaktan si Tae-soo sa pamamagitan ng pagsipa habang siya ay nasa sahig. Ang gumagawa ng pambubugbog ay patuloy na sinasabihan si Tae-soo na siya ay isang perwisyo sa organisasyon. Habang nakatayo si Incheon na takot, may isa pang tao na lumitaw sa likod ng taong nananakit kay Tae-soo. Ang bagong dumating ay nagsalita na tapusin na ang bugbog at sinabi niyang inaasahan nilang magiging kapaki-pakinabang si Tae-soo at Incheon sa kanilang grupo, ngunit mukhang kabaliktaran. At itinanong ng bagong tao kung nasaan na ang kanilang mga tauhan, at sinabi sa kanyang ipinadala na ang mga ito at dapat ay nakarating na sa kanilang destinasyon. Ipinag-utos niya na bigyan ng masakit na parusa ang mga high schooler na iyon. Binigyang diin niya na parte na sila Tae-soo ng pamilya, kaya hindi pwedeng palampasin ang kanilang ginawa dito. Kahit bata pa sila, dapat daw silang pagbayarin sa pamamagitan ng pagkakabali ng isa sa kanilang braso o binti. Nagtapos ang eksena nang umingiti si Tae-soo, na nakaluhod pa rin, na nagpapahiwatig ng kanyang lihim na plano ng paghihiganti sa high schooler na kasama sa kanyang kasalukuyang problema. Lumipat ang eksena sa opisina ng chief, kung saan iniulat sa kanya ng kanyang tauhan na si Yongso ang sitwasyon tungkol sa mga tauhan ni Kim Chuman. Sinabi ni Yongso na ang gulo ay dahil sa mga bagong miyembro ng grupo ni Kim Chuman na nakabangga sa isang high schooler. Nagtataka ang chief kung bakit kailangan pa nilang makialam sa isang high schooler. Dinagdag pa ni Yongso na talo ng husto ang mga bagong miyembro, kaya may urgency na sa sitwasyon. Pinapahanap na ng mga tauhan ni Kim Chuman ang high schooler dahil magiging problema kung makakalat ang balita na tinalo sila ng isang high schooler. Si Chief ay malalim na nag-iisip habang hinitit ang kanyang sigarilyo. Inuutos niya kay Yongso na magtipon ng mga tauhan. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Yongso na nagawa na niya ito. Paliwanag ni Yongso, nagtipon-tipon ang mga tauhan para salubungin ang chief, lalo na't nabalita ang matagumpay niyang natapos ang pagkakasangkot kay Congressman Kim. Masaya ang chief at tumayo para lumabas ng opisina kasama si Yongso. Sinabi niyang marahil gusto lang ng mga tauhan niyang maglaro ulit. Pagbukas ng pinto, isang grupo ng mga gang members ang masayang sumalubong sa chief. Tumayo ang chief sa harap ng kanyang mga tauhan at nagsalita. Inamin niyang matagal na silang hindi nagkita at pasensya na kung biglaan ang kanyang sasabihin. Iminungkahi niya na bago sila lahat mag-inuman, may isang trabaho muna silang kailangang asikasuhin. Habang sinasabi ito, ngumiti si chief ng intense. Tugon ng buong gang, sumigaw silang lahat ng pagsangayon kay chief. Lumipat ang eksena kina Yuna at Sukjo. May grupo ng mga tao ang lumapit sa kanila at sinabing mas maaga silang natagpuan kaysa inaasahan at iniimbita silang sumama. Habang pinakikinggan lang ni Yuna at Sukjo ang mga gustong manggulo sa kanila, biglang dumating ang mga bodyguard at pinalibutan ang mga taong gusto manggulo. Isa sa mga nang abala ay nagtataka at kinakabahan sa pagdating ng mga bodyguard. Sa puntong ito, lumitaw ang personal na bodyguard ni Yuna at hinawakan ang ulo ng isa sa mga gustong manggulo. Sinabi ng bodyguard kay Yuna at Sukjo na mukhang napasobra na ang paglabas nila kasama ang mga kaibigan habang nakasimangot na nakakatakot. Samantalang sila Sukjo at Yuna ay nakatingin lamang dito. Lumipat ulit ang eksena at ngayon ay kasama na si Chief, kilala bilang Cha Dusik, at ang kanyang mga tauhan na nagkakagulo sa isang lugar. Nakilala siya ni Tae-soo at naisip niya ang reputasyon ni Chief bilang leader ng Dusik clan na kilalang pinakamalakas sa rehiyon. Nagulat si Tae-soo kasi akala niya ay tumigil na si Chief sa gang activities. Isa sa mga tao sa lugar na ginugulo, posibleng si Chuman, ay tinanong si Chief kung bakit siya naroon dahil wala naman silang ginawang masama sa kanya. Sinagot siya ni Chief na dapat ay pinabayaan na lang ni Chuman ang away ng mga bata sa mga bata at hindi na dapat isinali ang mga matatanda.
Mukhang naguguluhan si Chuman at nagtataka kung may kinalaman ba ang pagdating ni Chief sa isang high schooler. Kinumpirma ito ni Chief sa isang paraan na tama lang na ang isang matanda ay makipag-ayos sa kapwa matanda. Lumipat ang eksena sa isang tindahan kung saan si Dayon ay masaya habang kumakain ng noodles at si Eugene ay tahimik na ngumingiti habang pinapanood siya. Sinabi ni Dayon na matagal na simula noong huli siyang kumain ng ganitong hapunan at nagtataka kung masyado ba siyang makalat sa pagkain. Sinagot siya ni Eugene na wala namang nagsasabi ng ganun habang nakangiti. Biglang may tumawag kay Eugene. At ito ay si Chief. Tanong ni Chief kung ano ang ginagawa ni Eugene at sinagot niya na kumakain siya ng triangular kimbap sa tindahan. Iminungkahi ni Chief na dapat ay magkaroon sila ng mas maayos na kainan minsan, pero sinabi ni Eugene na medyo sobra yata yun. Imbis, hiniling ni Eugene na sa tindahan na lang sila kumain ng noodles. Ngumiti si Chief at pumayag sa simpleng plano. Pagkatapos ng tawag, lumipat ang eksena at ipinakita na may mga tauhan mula sa ibang gang na nasakop na ni Chief. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.